Po tayo sandali, no? Mga kapatid, ngayong araw pong ito ay bilang simbahan, pinagdiriwang natin ang dalawang dakilang apostol, si Apostol San Pedro at saka San Pablo. Siguro magandang ating tignan na sila yung halimbawa ng talagang pagsunod kay Jesus bilang mga apostol. Pero maganda ding ating tignan yung kanilang mismong pinagmulan, yung kanilang background. Alam po natin na ang pangalan ni Pedro, totoo, ay Simon. Siya'y simpleng mangingisda mula sa Galilea, kung saan tinawag siya ni Jesus, ipinagkatiwala sa kanya ni Jesus ayon sa ating ebanghelyo ang susi ng kaharian ng langit. At siya ang naging pinuno ng mga apostol. Si Pablo ay dating ang pangalan niya ay Saul. Alam po natin na siya ay sundalo, na kung saan napakasigasig niya na ipinapahayag ang pananampalatayang Judaismo. At dahil doon ay kanyang pinapatay, inuusig yung mga alagad ni Jesus. Ang tawag doon ay mga sumusunod sa daan nung kanyang kapanahunan. Pero alam din natin na siya ay nagkaroon ng pangitain, kung saan sa kanyang daan sa Damasco ay nagkaroon ng napakalakas na liwanag, kung saan doon nagkaroon ng pagbabago yung kanyang buhay. Itong dalawang apostol na ito ay magkaibang-magkaiba. Sabi nga, iba yung kanilang misyon. Si San Pablo, ang kanyang misyon ay para sa mga Hentil. Si San Pedro, ang kanyang misyon ay para sa mga Hudyo. Pero merong isang bagay na kanilang pagkakahalintulad. Ano yun? Silang dalawang apostol ay parehong pinalaya ng Diyos. Sila'y parehong pinalaya ng Diyos. Saan sila pinalaya ng Panginoon? Si San Pedro, mga kapatid, pinalaya siya ng Panginoon sa kanyang kahinaan. Pinalaya siya ng kanyang Panginoon sa kanyang kapalpakan sa nakaraan. Tandaan po natin na si San Pedro ang nagsabi kay Jesus na handa niyang ibigay ang kanyang buhay para kay Jesus. Pero ang sabi ni Jesus, bago tumilaok ang manok 3 beses, iyon na akong naipagkanulo. Siguro maiisip natin kung gaano kalaking bigat yun kay San Pedro, na kanyang daladala na kanyang itinatwa ang kanyang Panginoon ng 3 beses. At kahit saan siya magpunta, yun ang kanyang bit-bit-bit-bit. Pero tandaan natin, mga kapatid, nung si Jesus ay muling nabuhay, nagpakita sa kanya si Jesus at ang sabi sa kanya ay, Pedro, anak ni Jonas, mahal mo ba ako? Ng 3 beses. At sa ikatlong beses na tinanong siya ni Jesus, mahal mo ba ako? Maganda yung kanyang sinabi. Ang sabi ni Pedro ay, Panginoon, nalalaman mo ang lahat. No, parang sinasabi ni Pedro, Panginoon, kilalang kilala mo ako. Alam mo yung aking kahinaan. Alam mo yung aking nakaraan. Alam mo na madalas pabukso-bukso yung aking damdamin. Alam mo na ipinagkanulo kita ng 3 beses. At pagkatapos yan ay marinig ni Jesus kay Simon Pedro, ano ang sabi niya? Sumunod ka sa akin. Kung rin ang magandang paalaala sa atin, siguro tulad ni Pedro, may mga pakakataon, meron tayong bit-bit sa ating mga puso, sa ating kalooban. Kung bakit natin nagawa ang isang bagay na hindi maganda. Kung bakit natin hindi naituring ng tama yung mga tao na tapat sa atin, katulad ng kanyang ginawang pagkakanulo kay Jesus. Pero yan ang unang ginawa ni Jesus kay Simon Pedro. Pinalaya siya sa kanyang kahinaan. Pinalaya siya sa kanyang nakaraan. Pinalaya siya sa kanyang kalooban na maaaring puno ng guilt, yung pagsisisi. Kaya dahil doon, muling niyang narinig yung tawag ni Jesus. At dahil doon, kanyang ibinigay ang kanyang buong buhay kay Jesus. Yan ang unang apostol na ating pinagdiriwang sa ngayon, si San Pedro. Pinalaya siya ng Panginoon sa kanyang kahinaan, pati sa kanyang nakaraan. Pero yung pangalawang apostol po ay si San Pablo. Sabi ko nga, dati siyang sundalo na napakasigasig ng kanyang pangangaral tungkol sa Judaismo. Pero saan siya pinalaya ng Panginoon? Sa kanya mismong kayabangan. No, bakit? Kasi si San Pablo ay talagang ibinibigay niya ang kanyang buong lakas para lamang usigin yung mga alagad ni Jesus. Sapagkat ang tingin niya, yung kanyang paniniwala, yung kanyang reliyon ang tama. Kaya habang inuusig niya
yung mga sumusunod kay Kristo, pakiramdam niya yung kanyang ginagawa ay mabuti. Pero ano ang nangyari? Sa Damasco, alam natin, nagkaroon ng liwanag. At doon nagkaroon ng kaliskis ang kanyang mga mata. Wala siyang makita. At dahil doon na ilang araw, siya ay naging bulag. Pero nung ito'y tinanggal sa kanya ng Panginoon, talagang nagbago yung kanyang buhay. Pinuntahan niya yung iba't ibang mga lugar na dati ay kanyang inuusig. At sinimulan niyang ipalaganap ang mabuting balita ni Kristo. Isipin po natin kung gaanong kahihiyan yung ginagawang yun ni Pablo. Yung dating kanyang inuusig, ngayon pinupuntahan niya para pangaralan tungkol sa mabuting balita ni Jesus. At hindi lahat doon ay tumanggap sa kanya. No, sabi nga natin, yung ilan doon, tinataboy siya. Yung ilan doon, ayaw sa kanya. Pero kailangan maranasan mismo yun ni San Pablo. Bakit? Para siya'y maging mapagkumbaba. Para mapalaya siya ng ating Panginoon mula sa kanyang kayabangan. Kasi hindi siya pwedeng gamitin ni Jesus kapag siya'y nananatili sa kanyang yabang. Kung magandang paalaala po yan sa atin ngayong araw na ito, sapagkat ang tingin natin silang dalawang apostol ay laging nasa itaas, kahanga-hanga. Pero sila ay mga simpleng tao rin na tulad natin. May mga kapalpakan sa nakaraan. Pero ang maganda po sa kanila, sila'y parehong pinalaya ng Panginoon bago sila nagamit ni Kristo. Siguro maganda itong ating tanungin ng ating mga sarili, saan ba tayo kailangan palayain ng Diyos? Baka tulad din ni Pedro, meron tayong mga bit sa ating kalooban na mga hindi magandang nagawa natin sa ating nakaraan, na kailangan doon tayo palayain ni Jesus at ating muring marinig kay Jesus ang kanyang paanyaya sa atin na sumunod sa kanya. O baka tayo din ay sa San Pablo, kung saan ando doon lagi sa ating yung yabang. Yung pakiramdam natin, tayo ang tama. Yung pakiramdam natin, tayo lamang ang naglilingkod o gumagawa. Pero sa ating pakikitungo sa ating Panginoon, doon tayo hinahayaan niyang makaranas ng mga pagdurusa para maibalik sa atin yung kababaang loob. Tandaan po natin mga kapatid, bilang simbahan, mahina tayo kasi tao tayo. Pero yung ating lakas bilang simbahan ay nasa Panginoon. Pero tandaan po natin, ang simbahan ay magiging kapani-paniwala lamang kapag ang simbahan ay malaya. Kasi hindi tayo magiging kapani-paniwala kapag tayo ay alipin. Alipin ng ating nakaraan at alipin ng ating galit at ng ating kayabangan. Siguro sa araw po na ito, kapistahan ng dalawang apostol, magandang ating hilingin sa Panginoon ang biyaya ng kalayaan. Kalayaan sa ating nakaraan, sa ating kahinaan, sa ating kayabangan. Para sa gayon, katulad din ng dalawang apostol na ito, tayo ay malayang magagamit ng ating Panginoon. Tandaan po natin, ang simbahan ay mahina, pero ang ating lakas ay nasa Panginoon na sa atin araw-araw ay nagpapalaya. Amen.